Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong si Villar at si Montulfo ng ICI. And sabi kasi rito ni Montulfo ay nagwala daw ho etong si Mark Tahimik Villar sa kanyang yung pagharap doon sa ICI. Aba naman. Ayan Hindi naman nagwala na yung talagang ibig sabihin nagtaas daw ng boses. Ito yung kanyang post. Sabi niya, nagwala si Senator Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure na nagpatawag sa kanya tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Si Villar kasi ang secretary ng DPWH noong kasagsagan ng mga anomalya. Bakit daw pinag-iinita ng mga Villar? Yun. Hindi ho ba yung nanay niya nagalit din nang sinabi niya na yung prime water ginawa yun para makatulong na magkaroon ng malinis na tubig ang mga tao? Sabi niya. Tapos ito ngayon si Mark, dinadawit ang pamilya niya. Wala kaming dinakaw na pera sa gobyerno, malinis kami. Malinis ang aming pamilya. Aba, bakit nag-react ng ganun yung nanay? So parang totoo ito na nagwala nga talaga o nagtaas nga ng boses si Mark, ha? But isa pa naman din gusto kong puntuhin dito. Ito rin naman pong si Montulfo, alam niyo namang intrigador ito eh. 'Di ba? Controversial din ito. So fake news. Sabi niya rito, ha. Bakit daw pinag-iinitan ng mga Villaran niya nang ayaw magpaawat ang senador ay pinatawag, pina-escort sa CQ. Palabas. Kung walang tinatago si Mark Villar, bakit uminit ang ulo niya sa mga tanong sa kanya? Alam nyo, lalo ko talagang na-excite dito. Dapat public eh. Dapat naka-livestream ang investigation eh. Di ba? Oo. Sabi, agad na sumaklolo to. Sabi ni Hosaka, yung spokesperson, executive director, sabi niya, hindi raw po yung totoo. Naging maayos daw po yung takbo ng proceedings. Yan, na sila gawa ng ICI. Well, that's expected na sasabihin niya yan or else kasiraan nila yon. Pero, di ba? Bakit nga ba naman kasi kailangan pa nilang gawing sikreto? Sabi ko nga, nung pinagnanakawan tayo ng mga animal na yan eh. Di ba? Walang kaalam-alam, walang nagpaparamdam, walang nagpapaalam sa taong bayan. Pero sa akin, nakakakaba dahil, di ba, some of the adventures, nakakakaba na yung mga politiko natin eh. Merong mga pang-ayuda palagi tuwing magpapasko, may pa-cake kapag magbe-birthday. Isipin mo, punong barangay, may pa-cake. Di ba? Sa kanilang mga constituents. Di mga paayuda, pa-party, palangiya. Alam niyo na kung saan ang kinukuha, saan kumukuha yung mga yan. Ngayon, rumesbak ito si Montulfo. Sabi ni Montulfo rito, yan, ininsista ng aking source, iginiit daw ng kanyang source. So siguro sinabi niya sa source niya, hey source, sabi ng ICI hindi daw nangyari yun, naging maayos naman daw. So ininsist daw po ng kanyang source, na nagwala si Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Sabi ng aking espiya, tumagal ng 25 minutes ang interview sa dating DPWH Secretary. Kung hindi siya nagwala, bakit napakaikli naman ng interview sa kanya? Samantalang marami sanang itatanong ang mga miyembro ng ICI. Would 25 minutes have been enough in a question and answer session between the good senator and the honorable members of the ICI? O nga naman, kung titignan nyo nga naman yung investigation maski sa Senate, di ba?
Mahaba din naman, hindi ano, kahit sa isang tao siguro kulang pa yung isang oras. Lalo na yan, focus sila dyan. Oh. And why Villar escorted out of the session by security personnel? Diba? Kasi yung nag-deny, walang ibang paliwanag eh. Basta hindi totoo yan. Period. Ngayon, may pahabol pa to. Ay, teka. Ito may pahabol pa. Ayan, oh. Pahabol lang. Bakit di na lang kasi isa publiko ang hearing ng ICI gaya ng panukala ng Iglesia ni Cristo at ibang religious groups? Ako rin. Gusto ko rin po isa publiko yan. Mga vloggers lang naman na nagsasabi na hindi kasi bubulabugin yan. Masisiraan yan ng mga, hello, ano man ang gawin na paninira, actually ngayon pa lang naman sinisiraan na yung mga miyembro dyan ng ICI Ang importante, hindi po sila makakapunta sa loob. Hindi sila makakapasok. 'Di ba? Mapapanood na lamang nila yung nagiging takbo ng pag-iimbestiga, yung Q&A portion nila o dun sa mga iniimbestigahan. At least po, dun sa ganun mayroong transparency. Pag mayroong isinumite, 'di ba? Sabihin nila, so ito yung sinubmit sa atin, may ganito ito, ganyan ganyan. Oh, 'di ba? That's correct, Minda. Para ano tayo, para black and white tayo, para malinaw tayo. Yun nga rin ang panawagan ko sa ating Pangulo. Kasi si PBBM ang order sa kanila Kasi etong may interference ng ICI May control ang Pangulo sa ICI, hindi ito totoong independent. Kasi kung totoong independent ito, bakit hindi nila i-public? Bakit hindi nila gawing transparent? Hindi sa pinaghihinalaan ko, pero nagdududa kasi ako talaga naman 'Di ba? Bakit naman ganun? Nung una okay na ako ng ganyang sikreto na nababalitaan lang natin sino-sino yung pinapatawag. Pero may ganitong insidente na hindi natin sigurado kung totoong nangyari nga talaga, naisip ko po bigla, papaano pagka biglang may pumunta pala dyan? Pinagpapatay kayo sana pinagbapatay kayo. Sinakal kayo dyan. Sinaktan kayo. So anong katibayan natin? Anong recording dyan? 'Di ba, na may nangyaring kaguluhan. Na may nangyaring hindi kaiga-igaya. Katulad na lamang yung picture na lumabas kamakailan. Si Joel Villanueva, kinamayan si Reyes. Nang iyan, akala mo sa pagkakamayan nilang dalawa, talagang close na close sila. Na may utang na loob si former Justice Reyes kay Joel Villanueva, 'di ba? Sabi ko nga the optics is really bad. Dapat pangalagaan din po nila yung interest ng taong bayan. Oo, hindi sila bias. Pero sa isipan ng mga tao, mauuwi sa ganun yan Paghihinalaan sila. 'Di ba? Ang hinihingi ng taong bayan, labanan ang korupsyon, papanagutin ang mga culprits, at transparency. Nilabanan ngayon ang korupsyon. 'Di ba? Pero yung transparency, yun ang nawawala. Yun ang problema natin dito. Isa publiko nyo. Bakit nga naman, 'di ba? Bakit nga naman may secrecy? Sino bang demonyong sacred demonyo ang iniimbestigahan diyan? Na baka pagka inimbestigahan, 'di ba? Magkaroon ng lutong Macau. Ako naniniwala ako magkakaroon ng lutong Macau diyan Isa publiko 'yan. 'Di ba? Hingiin ni PBBM sa kanilang isa publiko 'yan. Na ngayon, kung natatakot sila para sa kanilang buhay, pwede namang mag-resign. 'Di ba? Pwede namang magbitiw. Palagay ko naman maraming pwedeng pumalit diyan sa kanila. O kaya naman ganito. Isa publiko yung pagdinig. Pero isikreto yung mga identity kung sino magre-resign diyan, yung papalit, isikreto yung identity ng mga mag-iimbestiga. 'Di ba? Nandun sila sa isang kwarto, tapos may audio na maririnig nila na tinatanong sila.
Parang doon sa ano sa mga bansa in Amerika, 'di ba? Yung mga jury, jury ba 'yun? Yung tama jury na hindi naman nila nakakasalamuha etong mga ano, hindi naman nila nakikita kung sino tong mga jury. Yung jury nakalagay sa nandoon sila sa isang kwarto na nakikita nila, napapanood nila yung proceedings. Oh. Pero hindi sila nagkapangita ng personal ng akusado. Oh, pwede naman ang ganon, 'di ba? Kaya nga dapat ganon, isa publiko, hindi yung ganyan. Oh. Okay? Tingnan mo, ito na lang. Sabihin na natin, nagawa ni Montulfo ng kwento. O ngayon, paano nila madidispute ito na hindi totoo yung sinabi ni Tulfo? Paano nila ipaliliwanag na bakit ineskorta ng CQ? Kung may video, malinaw kung nagwala o hindi. 'Di ba? Integrity po ng ICI ang pinag-uusapan dito. 'Di ba? Ewan ko sa inyo. Alam ko maraming mga Marcos supporters, mga pro-admin, gusto nila yung current setup. Sa akin, hindi. Kasi po pwedeng mag-trigger ito ng hinala. Tandaan nyo, sa isipan ng taong bayan, nagpabaya si PBBM ng 3 taon. Yung rally noong September 21 is a clear warning sa kanila, sa buong gobyerno. 'Di ba? Ngayon, inaksyonan ng Pangulo bago yung September 21 rally, pero natagalan ng pagbuo ng ICI. Kaya inaabangan ng taong bayan yung konkretong investigasyon ng isang independenteng komisyon. Pero dapat transparent yan. Hindi yung nalaman natin sinong pinapunta, di ba? Mali eh. Dapat naka-live stream yan para alam ng taong bayan. Mahirap lang dyan pag public, magiging PR stage yan. ICI, maraming magpapadala ng testigo dyan for PR. Alam mo, ito nga yung sinasabi ko hindi kailangang mangyari yan. Bakit? Sila, ang ICI, must be in full control. Ipatatawag nila kung sino ang kanilang iniimbestigahan. Kung merong magdadala ng witnesses, pwede nilang desisyonan yun. Kailangan ba yung witness? O dokumento lang yung aming kailangan dito para pag-aralan. Total, recommendation kami. Kasi ganito yan titignan nila yung discrepancy doon sa mga sabi nila yung mga troll ng PCO pero kung titignan ninyong maigi, di ba? Paghihinala talaga ang taong bayan dyan. Maganda nito, ilagay natin to sa survey kung pabor ba ang mga tao na sikreto ang ginagawang investigation ng ICI o gusto nila yung transparent na katulad nung sa Senado. Pero hindi po natin naasahan dito na kasing gulo ng sa Senado. Kundi yung may control pa rin talaga yung mga nag-iimbestiga dyan. Depende kasi yan sa nag-iimbestiga Di ba? Tandaan nyo yung mga yan, mga judges yan nung araw, mga naging justices. Yung mga nandyan, mga nag-iimbestiga, mga CPA ang mga nandyan. So hindi po sila, hindi uubra dyan yung trip ng iba na magdala kami ng witness namin, magdala kami ng star witness namin. Hindi ganon. Kasi ang kanilang purpose dito is titignan nila yung dokumento, ikukumpara nila ito, yung discrepancy. Let's say Ghost Project, may dokumento, yes meron. Nasaan yung physical evidence ng project? Eto, okay, may picture. Itong isang proyektong ito, naalala niyo sa Wawaw, itong proyektong ito, sinubmit nila pareho ng picture. Alin ba talaga yung project ditong totoo? So pag nakita nila yung discrepancy, file na ngayon ng kaso yan. Hindi, magsasubmit ng recommendation sa Office of the Ombudsman. Si Ombudsman ngayon, mag-i-investigate pa yan gamit yung findings na sinumite ng ICI.
Eh yung mga nagsumite, yung mga nag-imbestiga, mga eksperto sa buwis, sa taxation, sa accounting, yung taga-sisip Ingores Velayo, yan pong mga taong yan, may mga bit-bit na staff yan. Pati yung mga judge, yung mga justices na nandiyan, may mga bit-bit yan na mga staff nila na hindi natin nakikita. Alam nga namang silang 3 lang yan o 4. Imposible yun. 'Di ba? Yun lang ang ginagawa nila doon. Pero sa taong bayan, malaki pong kasiyahan yan pagka nakikita natin. Bakit ba hindi pwedeng mapahiya yung mga politiko natin? In the first place, hindi nga po sila talaga dapat man lang nadadawit dyan eh. Pag nadawit ka, sabihin mo man na wala akong alam dyan. Eh pero ba't ka nadawit? Pinulitika ako, ulol. Julul. Pinulitika ka, hayop. Diba? Ay nako. Ano, galit lang yung mga taga-DPWH sa'yo? Dinawit ka? Eh kailangan din nilang mag-submit ng dokumento na kadamay ka doon. Paano nila yun naisagawa? Oh, di ba? Paano pag merong naipresentang dokumento, pinuliti ka pa rin? Tapos yung petsa, akma doon sa accusation. Di ba? Kalukuhan yun. Itong mga politikong ito, itong mga taong ito, mga involved dyan, again, nung ninakawan nila tayo, walang transparency. Ngayon, nagde-demand tayo ng transparency. Di ba? Mahiya naman kayo. Sabi ng Pangulo. Oh, kaya sabi ko nga, mahiya din kayo. Di ba? Isa publiko nyo yan. Hindi pwedeng ganyang pribado. Diyos ko po. Sabi ni Sam, masaya ako kasi kasama si Cheese ay papatawag. Oh, nilalong mas masaya ang taong bayan pag napapanood nila kung paanong tanungin si Cheese, paanong sumagot. Di ba? Ay nako. Kailangan natin bulabugin ng Senate Congress ipasa na ang bill sa additional power ng ICI. Yun, kinakailangan talagang maging batas yan eh. Yung ICI, magkaroon ng batas para sa institutionalization ng ICI at magkaroon ng mga dagdag na kapangyarihan. For the time being, na yan ay nasa ilalim ng Pangulo, dapat demanda ng Pangulo sa kanila. Isa publiko nyo na. Baka pagdating ng November 30, lahat tayo rito mag-ending na dahil sa galit ng tao. Pinaglilihiman pa natin. Di ba? I love this. Sabi niya, from Denise Morrison, transparency is the foundation of trust. Tama, di ba? Whoever those senators who are in line with Lacson's BRC smells fishy. Sabi ni Cora Yance. Pabor naman tayong lahat sa transparency. Then, i-demand natin yan sa pamahalaan. Be transparent. We appreciate pinaiimbestigahan ng Pangulo, pero may kulang, transparency. Gusto nilang bumalik ang tiwala ng taong bayan. Hindi naman po makukuha yan ng resignation ng sinasabi ni Alan Cayetano. Hindi makukuha yan. Mag-resign lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Di ba? Magkakaroon ng mga kapalit. Tapos magbabalikan din ng mga nag-resign kalaunan. Wala rin. Oh. Pero ito, mababalik ang tiwala ng taong bayan pag nakikita nila. 'Di ba na ito na yung ginagawa namin. Ito na yung mga tao pala na mga nasangkot dito. Oh, kung kalaunan sa korte nahatulan yung mga yan na not guilty, okay na 'yun. 'Di ba? Kung ba't sila nakulong ng mahabang panahon habang nililitis ang kaso nila, alin lang yan, matibay ang ebidensya sa kanila pero hindi sapat dahil sa teknikalidad kaya sila nakalaya. Pero at least nakulong sila dahil hindi nga dapat sila nadadawit Kasi kung talagang malinis ka, hindi ka madadawit sa ganyan. Madali mong mapapasubalian yan. Katulad nung araw na dinawit yan si PBBM kasama si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, he had hard time to prove his innocence. Kung hindi pa siya natulungan ni Ping Lacson sa PDAF na napatunayan sa NBI na ginamit nga yung kanyang signature na forged, hindi siya makakalusot. Si PBBM,
paano siyang madaling hindi na, madali niyang naalapasan 'yan. Ah, walang maipakitang dokumento na talagang nagkaroon siyang participation. And besides, mismong si Napoles, sinabi niya, hindi, wala siyang kinalaman dito. Oh, 'di ba? Pero yung kina Joel Villanueva, ang tanong, yun bang mga nag-examine yung mga handwriting signatures? Talaga ba? Totoo ba na hindi ba talaga si Joel ang pumirma nun? 'Di ba? Kasi kung hindi siya, dapat sana mismong si Napoles na nagsabi no na hindi siya yan eh. Hindi naman namin nakatransaksyon yan eh. Walang ganun eh. 'Di ba? Nako. Sabi ni Cora, yes, right. Senate's hearing was live, but still there was coaching. What more for these secret hearings? That's correct. Diba? Okay, so iwan po muna natin to.